Mga kapatid, huwag pong kalilimutang magdala ng payong. Dalawang sama ng panahon at isang bagyo po ang binabantayan ngayon ng pag-asa sa loob at labas ng ating bansa. Dahil dyan, asahan po ang mahihina hanggang sa malalakas sa pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating resident meteorologist sa ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Balikan na natin itong binabantayan nating mga sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin na natin itong mga sama ng panahon o dalawang low pressure area na nakaka-apekto sa Luzon. Ito pong bagyong Luis ay naglandfall kahapon around 5:30 PM dyan po sa may Makunakon, Isabela, at kagabi rin agad din po itong nalusaw at tuluyan na pong naging low pressure area. Pero yung mga kaulapan natin at mga thunderstorms dito sa may La Union ay may nabuong bagong sirkulasyon. Ganyan po ang katangian ng mga mahihinang weather system. Minsan lumilipat-lipat po yung kanyang center or gitna, at sa pagkakataong ito meron tayong parang elongated trough. Pero ito pong general area na ito na sasakop ng ating mga low pressure area ay mababa po ang pressure na kung saan nagdudulot po yan ng mas matataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng mga thunderstorms. Ito pong ating low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon ay nandyan po sa kasalukuyan, o yung ating maliit na sirkulasyon dyan ay nandito po sa may area ng Bagao, Cagayan, at ito namang low pressure area sa may West Philippine Sea ay nandito naman sa mga katubigan malapit sa Balawan, La Union. Ito pong dalawang low pressure area na ito o yung dating bagyong Luis nga ay hindi na natin inaasahang pang lumakas at maging isang ganap na bagyo, at tuloy na pong malulusaw yan sa mga susunod na araw. Ito pong bagyo naman sa labas ng ating area of responsibility, ang bagyong may international name na Dolphin, ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 2,330 kilometers east ng extreme northern Luzon o sa itaas na bahagi ng northern Luzon, at malayo pa po yan sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 150 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, at minsan may mga pagbugsong umaabot sa 185 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong bagyo namang may international name na Dolphin ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Pero dadaan po yan ng napakalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. At habang kumikilos yan, papalapit dito sa ating kanto ng area of responsibility, ito po ay hihila o magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon, na kung saan yan po ang lulusaw o magpapadissipate itong ating binabantayang sama ng panahon. Magiging parte na po ng ating habagat ito pong mga low pressure area natin dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero sa kasalukuyan, asahan pa rin po natin ang mga posibleng malalakas na pagulan at thunderstorms. Sa kahapon, yung ating concentration ng mga pagulan ay nandito sa area ng La Union at Pangasinan. Ngayong umaga, bahagya pong humuhupa yan. Nandito na po yung ating mga kaulapan sa may West Philippine Sea. Pero posible pa rin po yung ating mga pagulan dyan at thunderstorms, mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Ilocos Region. Ganun din po panahon natin sa mga kabundukan ng Cordillera, including Benguet at Baguio City. Meron din tayong mga posibleng pagulan dito po sa rehiyon ng Cagayan. Samantalang, apektado rin po ng ating low pressure area ang malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na ang Zambales at ito pong Bataan. Samantalang din, ito pong habagat natin ay nagdudulot na po o nag-extend na dito po sa areas ng Metro Manila. Nagdudulot na po yan ng maulap na panahon at mga posibleng thunderstorms. Kasama po dyan ang Calabarzon, Mindoro, Marinduque, kasama na po dyan ang Romblon. Meron din tayong mga posibleng pagulan dito po sa areas ng Panay Island, sa Western Visayas, kasama po dyan ng Iloilo at Guimaras. Ito po ay epekto rin po ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon, magiging maliwalas naman ang panahon natin dyan sa may Bicol Region, at ang natitirang bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mindanao. Maliban lang sa mga pulo-pulo o yung ating mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Magandaan din po natin yan mga kapatid. At dito nga sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay, mataas pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan. Dahil po yan sa epekto na ng habagat. Sa katunayan, ngayong umaga, meron na po tayong mga thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga lalabas pa rin po ng bahay, mag-ingat at maghanda pa rin po tayo sa mga banta ng pag-ulan ngayong araw. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:40 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:10 to 4 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.